Oh, nasaan na ang lahat ng mga upa nyo? Bakit hindi pa rin kayo nagbibigay? Sigaw ng isa sa 5 armadong lalaki na nasa Purok 6 kung saan naninirahan ng isang dalagang nagngangalang Alexandra o mas kilala bilang Sandra. Nagsilabasan ng mga tao sa lugar na iyon at natatakot na hinarap ang mga lalaki. Ang natatangi lamang ay si Alexandra na matapang na humarap sa mga lalaking ito. Ano kailangan nyo rito? Malamig na tanong nitong si Sandra, dahilan para mapalingon ang mga lalaki sa kanya. Aba, matapang kang bubut ka, no? Halika rito! Halika! Ipapaalala ko sa'yo kung sino lang ang pwedeng maging maang sa baryong to. Nakangising tawag ng leader ng mga armadong lalaki kay Sandra. Ngumisi lang ang dalaga. At bakit ko naman kayo susundin? Sino ba kayo sa tingin nyo? Mga tauhan lang naman kayo na kurakot na gobernador eh. Anong sabi mo? Ipapaputok na sana kay Sandra ang baril na hawak ng isang lalaki nang biglang may dumating na isang binatilyo. Sandali! Huwag na siya sasaktan. Sigaw ng binata, kaya nabaling sa kanya ang atensyon ng 5 armadong lalaki. Babae no? Tapos papatulan ba nyo? Ang lalaki nyo mga damulag. Bakit hindi ako kalabanin nyo? Nagahamon ka ba? Ang tapa mong bata ka. Kung barin ko kaya yung ulo mo. Anang isang lalaki saka itinutok sa binata ang hawak nitong baril. Ngumisi lang ang binata at nagsalita ng ilang mga kataga sa salitang Chinese. Kung hindi nyo titigilan ang babaeng tinutukoy ko, kayo malalagot sa akin maliwanag. Nanlaki na lamang ang mga mata ng 2 sa 5 lalaki. Dahil naintindihan nila ang sinabi ng binata. Boss, umalis na tayo dito. Ang sabi niya kapag hindi tayo umalis dito, may mga darating sa mga bahay natin at kikitilan lahat ng buhay ng mga mahal natin sa buhay. Ayoko mawala ng sariling pamilya, boss. Kaya tara na. Bulong ng isang kasamahan ng lalaking pinaka-leader nilang 5. Narinig naman niyo ng binata, kaya natawa na lamang siya ng bahagya. Ano bang lingwahe yung sinasabi ng ungas na to? Tsaka paano mo naintindihan? Tanong ng leader ng grupo na agad naman sinagot ng kanyang kausap. Chinese boss. Paano mo naintindihan yung sinabi niya? Half Chinese ako, boss. Iniwan nga lang ako ng tatay ko sa nanay kong Pinay kaya naiintindihan ko yung sinasabi nitong lalaking kaharap natin, boss. At bakit naman tayo atras? Ang sabi ni Governor Pastino, kailangan na nating makuha ang lugar na to. Kailangan nating bilhin ng bariyang to. Dahil kung hindi, tayo malalagot sa kanya. Pero boss, kilala ko ang tinutukoy ng lalaking yan. Makapangyarihan yung taong yun. At ang sabi niya, huwag daw nating gagalawin yung dalagang nandito dahil lagot daw tayo. At ang mga pamilya natin kapag napatay daw natin, yung dalagang tinutukoy niya. Aling dalaga ba? Yung nagsisiga-sigaan dito sa Purok 6? Bakit? Ano bang meron sa babaeng yun? Di ko alam, boss. Basta ang alam ko kapag sinabi niya lumayo na tayo sa babaeng tinutukoy niya, lumayo na lang tayo. Sa palagay ko pa nga, nasa mataas na antas ang buhay ng taong tinutukoy niya. Mataas na antas ng buhay? Tingnan mo nga yung babae kung mukhang pangmayaman. Mukha ngong hampas lupa eh. Magsasalita pa sana ang leader ng grupo nang biglang magsalita na naman sa Chinese na lengguwahe ang binatilyo. Kaya nanlaki ang mga mata ng lalaking kasama ng pinaka-leader ng grupo ng mga armadong lalaki. Boss! Oh, ano na naman yun? Kailangan malaman ni Gov. Faustino ang patungkol dito. Bakit ba? Ano pa problema mo? Hindi pa karaniwang babae ang tinutukoy niya, boss. Anong ibig mong sabihin? Sinasabi na lalaking kaharap natin, nagaling siya sa makapangyarihang pamilya at andito lang siya para protektahan ang apo ng isang espesyal na tagapagbana ng isang makapangyarihang trono sa lugar kung saan siya nanggaling sa China. Bakit hindi nila kayo mag-usap? Mukhang nagkakaintindihan naman kayo ng dayuhan na yan eh. Ayoko, boss.
makapangyarihang pamilya ang may hawak sa kanya. Mas makapangyarihan pa kay Governor Faustino. Imposible sinasabi mo. Sa China, makapangyarihan siya pero nasa Pilipinas siya ngayon. Kaya tayo pa rin ang hari dito sa lugar na to. Boss, ayoko nang patuloy yung lalaki yan. Natatakot ako para sa buhay ko. May pinsya sa damit, boss. Oh, ano naman? Yung pin na yun na nagsisilbing palatandaan niya na may mataas siyang katukulan sa isang makapangyarihang pamilya sa China. Lahat ba ng Chinese may ganon? Yung katulad ng pinanas damit niya, may ganon din ba sa ibang makakapangyarihang pamilya sa China? Dalawa lang ang ibig sabihin yan. Kung hindi siya isang opisyal doon na may mataas na ranggo o siya mismo ay isang anak ng hari na napadpad lang dito sa Pilipinas. Baka prinsipe itong lalaking to. Baka pwede nating mahututan. Wag, boss. Magiging delikado ang buhay mo. Purong ginto yung pinya. Kaya sigurado akong galing siya sa isang pamilya na ginagalang ng lahat ng mga taong nakatira sa pinanggalingan niyang lugar sa China. Alam mo, ang dami mong alam. Palayasin mo na nga yung lalaking yun dito at nang magawa na natin ang mission natin. Baka mapagalitan pa tayo ni Governor niyan eh. Kung hinilan nyo na yung matanda at yung isa naman sa inyo binaril na yung bata, di tapos na ang mission natin. At saka, wala nang panlaban ng mga nandito sa Purok 6. Muling nagsalita ang binatilyo sa leader ng mga armadong lalaki. Subukan lang yung galawin. Ang dalagang tinutukoy ko, makakasiguro kung pati ang ginagalang yung gobernador ay luluhod sa amo ko. Alam mo bata, huwag ka nang mangilam dito. Ang mabuti pag gawin mo, mag-enjoy ka na lang kung paano ko pahirapan at patayin isa-isa ang bawat tao na nandito sa lugar na to. Hindi mo kilala ang binabangga mo, Mr. Sausage. Teka, ano sabi mo? Hindi mo kilala kung kaninong anak ang binabalak mong patayin, Mr. Sausage. Kaya kung ako sa'yo, maawa ka na lang sa sarili mo. At bakit naman ako matatakot sa'yo? Sinasabi na nga ng isang half-Chinese kung saan kami nanggaling ng dalagang tinutukoy ko. Pero ayaw nyo pa rin maniwala. Hindi naman kasi kapanipaniwala ng babaeng yun. At ikaw ay galing sa mayayamang angkan. Nananaginip lang naman kayo mga baliw. Tingnan nyo nga yung mga sarili nyo. Kung pang mayaman ang datingan nyo, mga taong walang pinag-aralan. Sa ating dalawa, ikaw ang mas mukhang uneducated, Mr. Sausage. Bukod sa nagiging kalbo na nga kayo nang dahil sa stress, mukha na rin kayong pinaritong bacon. Tingnan nyo, kumukulubot na yung balat nyo. Hindi nyo ba napapansin? Aba, sumusobra ka na Singhal ng leader ng grupo sabay bunot ang kanyang baril. Papuputukin na sana niya ang kanyang armas sa binata nang bigla nitong pilipitin ang braso nito, patalikod kaya nabitawan nito ang baril na hawak niya. Napabulong na lamang sa leader ng mga armadong lalaki ang binatilyo. Sabi ko kasing huwag nyo nang ituloy Ang kulit-kulit mo pa rin. Huwag mo nang ipilit ang gusto mo dahil alam kong wala kang magiging palag sa akin. Kung gusto mong pasinagan pa ng araw bukas ng buhay, lumayo-layo ka sa pamilyang pinoprotektahan ko. Bitawan mo ko, papatayin kita! Mamamatay ka muna bago mo ako mapatay. Mahinahong ani itong binata, sabay biglang pilipit sa leeg ng leader na grupo. Napaawang na lamang ang mga labi ng mga kasamahan nito nang dahil sa sinapit ang kanilang pinuno. Napangisi na lamang ang binata nang magtakbuhan ng iba pang armadong mga lalaki. Dala-dala ang katawan ng kanilang leader. Mga takot! Mga duwag! Sigaw pa niya na sinabayan pa ng palakpakan ng mga taong naninirahan sa lugar na yon. Naglakas loob si Sandra na lumapit sa binata habang may malawak ng ngiti sa kanyang mga labi. Hello po, maraming salamat ka po pala. Aniya dahilan para mapalingon sa gawin niya ang binata. Nginitian pabalik ang binata si Sandra. Wala yun. Ang mahalaga, ligtas ka na at ang buong Purok 6. Bago ka lang ba dito? Ngayon lang kita nakita dito Oo. Bago lang ako dito. May matutuluyan ka na ba? Wala pa nga May alam ka bang pwede kong tuluyan ngayon? Wala Pero kung okay lang sa'yo, sa bahay ka muna namin ni Lolo Tonyo tumuloy.
Wala ka namang masamang balak sa amin, di ba? Wala naman. Wala akong interes na saktan kayong lahat dito. Ang gusto ko lang ay makatulong sa inyo. Pero mukhang malayo mo kaming matulungan lalo na't malakas ang kinakalaban namin dito sa Purok 6. Hindi mo kakayanin na ikaw lang. Kung kasama kita, baka kaya nating dalawa. Ha? Bakit kasama ako? Ayokong iwanan si Lolo dito, baka mapano pa siya. Ikaw lang ang may tanging lakas sa loob na kalabanin ng gobernador nyo. Kung makikipagtulungan ako sa inyo, handa akong tumulong ng walang hinihinging kapalit. May balik lang kita sa dapat na tahanan mo. Ha? Anong ibig mong sabihin? Malalaman mo rin ang buong katotohanan, Miss Alexandra Lee. Anong Alexandra Lee? Hindi naman Lee ang apelyido ko. Isa akong Constantino at hindi ako Lee. Baka nagkamali ka lang ng dahil sa pagod. Teka, kumain ka na ba? Hindi pa eh. Ano bang pagkain ang meron kayo rito? Naku, hindi kami mayaman Simple lang ang buhay na meron kami. Sa totoo lang, nagsasawa na rin ako mabuhay sa ganitong buhay eh. Ang kaso, wala akong magagawa dahil wala naman kaming malaking pera para mabili ang mga ulam na gusto namin ni Lolo. Ganun ba? Sakto-sakto. May nabili akong ulam kanina eh. Nandito sa dala kong bag. Teka, ilalabas ko lang Ani itong lalaki sabay ikalkal sa kanyang dalang bag na kulay itim. Pilit nang umiti si Sandra dahil sa naramdaman niyang hiya. Sige, ano ba yung dala mong ulam? Oh, ito nga pala yung nabili ko. Fried chicken para sa inyong dalawa ng lolo mo. Sagot ng lalaki sabay bigay kay Sandra ng isang paket ng pritong manok. Nanlaki ang mga mata ni Sandra. Wow! Para sa amin to ni Lolo? Ang yaman mo naman pala eh. Salamat Wala yun. Balit na bagay. Pasaya akong makatulong sa inyo ng lolo mo. Teka, nasaan pala siya? Magpapasalamat lang ako dahil may apo siya na gaya mong maganda na. Mabait pa. Bolero ka rin pala, Mr. Pogi. O siya, tara na sa bahay at makakain na tayo. Nasaan ba rito ang bahay niyo? Yung tinatapatan mo ngayong bahay, sa amin to. Sige na, tara na sa loob. Maggagabi na rin kasi baka hinahanap na rin ako ni Lolo sa loob. Sige, susunod na ako. May kakausapin lang ako. Sabi mo sige na. Mauna na ako sa loob, pumasok ka na lang mamaya. Opo, kamahalan. Susunod po ko sa inyo. Kamahalan ka dyan? Ewan ko sa'yo. Basta sumunod ka na rin sa loob. Maghahain na ako ng makakain natin para sa hapunan. Sumunod ka sa loob mamaya. Huwag kang aalis. Singhal ni Sandra sa binata kaya natawa na lamang ito. Ilang sandali lang ang nakalipas ay agad ding pumasok sa loob ng bahay nila Sandra ang binata nang matapos niya makausap ang kanyang tinawagang tao. Ano nga palang pangalan mo? Kanina pa tayo nag-uusap pero hanggang ngayon hindi ko pa rin alam ang itatawag ko sa'yo. Ako si Harry. Harry Estemion. Estemion ang apelyido mo? Hindi ka Chinese? Half-Chinese ako. Si Papa, isa siyang Pinoy. Si Mama ang Chinese. Kaya pala iba yung apelyido mo pero ano ginagamit mong apelyido kapag nasa China ka? Yung apelyido ng mama ko ginagamit ko. Ano bang apelyido ng mama mo? Wang. Kaya kapag nasa China ako, ang pangalan ko doon ay Hali Wang. Parang halimaw? Bahagyang natawa naman ang binatang si Harry nang dahil sa sinabi nitong si Sandra. Grabe ka naman sa halimaw. Sorry para kasing halimaw yung pagkakabigkas mo ng pangalan mo sa Chinese eh. Okay lang. Hindi ka nga pala nasanay sa mga pangalang ganun, ano? At lumaki ka rito sa Pilipinas. Kasi taga rito naman talaga ako. Hindi naman ako Chinese na gaya nyo. Hindi rin ako half na gaya mo. Singkit lang ako pero alam ko sa sarili kong hindi ako yung chick na gaya nyo. So, sa pagkakaalam mo, purong Pilipina ka. Sa tingin mo sa Filipina beauty standards, papasa ka? Hindi ka ba nagtataka kung bakit natatangi yung kulay ng balat mo sa lahat ng Pinay na kasama mo dito? Ang sabi ng lolo ko, ipinaglihi raw kasi ako ng nanay ko sa Labanos, kaya sobrang puti ko. May taglay na kaputihan ng mga Pinoy pero hindi pa rin kayang patayan na kaputihan ng ibang tao sa ibang mga bansa sa Asia. Natatangi ang mga Pinoy na may kayamangging kulay. At kung pumuti man, mayroon sa pamilya nila ang may lahing Chino, Hapon
Amerikano o Espanyol. Kaya hindi mo may tatago ang pagiging Chinita mo at may posibilidad na may lahi kang Chinese gaya ko. Ewan ko sa'yo. Kumain ka na nga lang, lumalamig yung kanin eh. Kakain naman ako. Huwag ka mag-alala. Saglitang nabalot ang katahimikan ng dalawa hanggang sa napadpad na nga sa personal na impormasyon ni Sandra ang usapan nila. Kilala ka bilang Sandra, di ba? Tanong nitong si Harry na tinanguan naman ni Sandra. Oo, bakit? Ano meron sa pangalan ko? Wala naman eh. Bagay sa'yo yung pangalan mo. Ang ganda nga eh. Ang astag pakinggan. Huwag mo nga akong binubola at hindi mo ako madadala sa mga ganyan. Hindi naman kita binubola. Totoo kaya yung sinasabi ko. Pero mas magiging astig pa yan kapag natalo mo na yung gobernador yung walang kwenta. Hoy, yung bibig mo, hinaan mo yung sinasabi mo at baka marinig ka ng ibang tao. Hindi natin alam kung may nakapalibot na tauhan ni Gobernador Postino dito. Palalagot tayo kung magkakataon na meron nga. Kaya mag-iingat ka sa mga binabanggit mong salita, Harry. Hindi mo kilala si Gob. Wala naman akong pakialam sa gobernador nyo eh. Nag-aalala ako para sa'yo. Bakit sa akin? Ano naman ang mangyayari sa akin? Wala naman ah. Basta, kailangan mong ingatan ang sarili mo. Lumaban ka kung kinakailangan. Huwag mong hintayin na may masaktan pa sa inyo ng mga kasama mo bago nyo maisipang hindi lumaban. Harry, hindi mo naiintindihan. Mahirap kalabanin si Gopostino. Madami siyang galamay. Marami siyang tauhan sa labas man ng bansa o kahit dito sa Purok sa Isa meron yan. Di mo pa kasi nararanasan makakita ng kinakawawa nilang taga rito sa Purok sa Is. Talaga namang sa mismong harapan pa namin kinawawa eh. Kaya karamihan sa amin, mga takot sa mga tauhan ng gobernador na yon. Ay, simula ba nung napadpad kayo rito, ganyan na ba ang trato niya sa nasasakupan niya? Oo eh. Wala na siyang ibang ginawa kundi ang manakit ng tao kapag wala siya nakukuhang renta mula sa amin. Hindi kasi sa amin ang lupang to eh. Binili na mismo ng hayop na gobernador na yon. Kaya ito kami ngayon. Kumakayod para lang may pambayad kami sa kanya. Nakakaawa naman pala kayo. Yung kalagayan nyo rito. Buti na lang at natitiis nyo yung pag-uugali ng gobernador na yun. Walang kwenta. Wala naman kaming choice eh. Wala kaming pera para lumapit sa ibang lugar na malayo rito. Tayaan mo, may kalalagyan rin niyang gobernador na yan. Maghintay ka lang, baka karma rin yan. Ano namang mangyayari sa kanya? Mamamatay? Mahirap mamatay yan, masamang tamo yung gobernador na yan eh. Hindi mo masasabi yan. May mga tao rin galit sa kanya. Mas matataas pa nga ang katungkulan sa kanya kung tutusin eh. Walang-wala yan sa mga nakaukurakot niya kumpara sa yaman ng pamilyang may galit sa kanya. Mao naman, parang alam na alam mo naman ang kwento ng gobernador namin. Di ba nga bago ka lang dito? Oo nga, bago nga lang ako dito. Bakit? Wala naman, nakakapagtaka lang na mas marami ka pa yatang alam tungkol sa Purok sa Is kesa sa akin na matagal nang nakatira dito. Di naman porke bago lang ako dito wala na akong alam patungkol dito sa lugar nyo. Uso naman kasi mag-research. At saka, nakalap ko lang yung impormasyong yun sa internet at sa iba pang platform. Pati na rin yung mga naging kaso dito sa Purok 6. Nakita ko at napasa ko lahat. Wow ha, pinag-aralan mo pa talaga tong Purok 6? May tanong lang ako sa'yo. Ano yun? Bakit sa dinami-rami ng mga lugar dito sa Pilipinas, dito pa talaga sa Purok 6 ka napadpad? Ang totoo kasi... Itutuloy na sana ni Harry ang kanyang sinasabi na biglang tawagin si Sandra ng kanyang lolo kaya naudlot ang patungkol sa tunay niyang dahilan kung bakit ang Purok 6 ang kanyang pinuntiriyang lugar. Teka lang aasikasuhin ko muna si Lolo. Sige, unahin mo muna siya. Mamaya na lang tayo mag-usap. Salamat. Tinanguan na lamang ni Harry si Sandra bilang tugon sa kanya. Kumain na lang sa maliit na kusina nila Sandra si Harry. Nang matapos na siyang kumain, ay hinugasan na niya ang kanyang pinagkainan. Saka iniligpit ang mga kalat na naroon sa kusina. Nakita ito ni Sandra kaya napangiti na lamang siya. Marunong ka rin palang maghugas sa mga pinagkainan.
Ang akala ko kapag may kaya sa buhay, ibang tao naguhugas sa mga pinagkainan nila. Huwag mo akong igaya sa kanila dahil kahit papano natuto kong gumawa ng mga gawaing bahay. Ang sabi ko nga, ang papa ko ay isang Pinoy. Kaya hindi maalis sa akin ang pagiging masinop sa bahay. Tsaka, sino may sabing galing ako sa mayamang pamilya? Ibig sabihin galing ka rin sa mahirap na angkan? Hindi naman sobrang hirap. Kahit papano pa nakakaraos naman kami araw-araw. May mga kapatid ka rin ba na nakatira sa China? Wala. Ako lang ang anak ng mga magulang ko pero wala na sila ngayon. Bakit? Anong nangyari sa kanila? Si Mama, namatay siya sa sakit sa puso. Si Papa naman, namatay siya sa kamay ng malupit na kawal ng isang makapangyarihang hari sa katimugang banda ng China. Sorry. Dapat pala hindi ko na lang tinanong. Okay lang. Wala ka namang alam nung una Curious ka lang kaya natanong mo. Kalmadong anitong si Harry at napapuntong hininga na lamang ito nang biglang bumalik sa kanyang alaala ang mga sinapit ng kanyang mga magulang. Saglitang nabalot ang katahimikan ng dalawa. Hanggang sa magaya na para matulog ang lolo ni Sandra. Kaya agad na pumunta ang dalaga at sinamahan ang kanyang lolo na matulog. Nang makatulog ang matanda ay nagtungo naman si Sandra sa kung saan naroon si Harry. Nahagilap na lamang niya ito sa maliit na sala nila. Oh, ano ginagawa mo dito? Hindi ka pa ba matutulog? Bakante yung isang kwarto dito. Kwarto ko yun dati noong hindi pa nagkakaganto si Lolo. Huwag kang mag-alala, malinis at maayos yung kwartong yun kasi lagi kong nililinisan. Pwede kang magstay doon kahit kailan mo gusto. Saad ni Sandra sa binata kaya napalingon ito sa gawin niya. Hanggang sa kumunot na lamang ang noon ni Harry habang nakatitig sa gawin ni Sandra. Curious lang ako tungkol sa'yo, Sandra. Bakit? Ano bang meron sa akin? Gusto lang kitang tanungin about sa pagkatao mo. Nakapagtapos ka na ba ng pag-aaral? Hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral Pagkatapos ko ng senior high school, hindi na ako nagtuloy ng mag-college. Bakit hindi mo pinagpatuloy? Sayang naman. Walang kasama si Lolo at isa pa, wala akong sapat na pera para pambayad ng tuition fee. Meron naman mga universities bakit hindi mo sinubukan noon? Paano si Lolo? Kunwari malayo yung university. Sino magiging kasama niya dito? Pwede mo namang ibili ng lolo mo sa kapitbahay niyo rito para sana makapag-aral ka. Ayokong iwan si Lolo. Mas okay na sa akin yung nandito ako kasama niyang naglalako na kung ano-anong pagkain kesa lumayo para lang makapag-aral ako. Napabuntong hininga na lamang si Harry. Naiintindihan kita. Talagang sobrang mahal na mahal mo yung lolo mo, no? Bahagyang ngumiti ang dalaga. Oo sobra. Siya ang inspirasyon ko araw-araw. Siya nga lang yung meron ako, Harry. Ayokong mawala siya sa akin. Alam kong hindi habang buhay na nandito siya sa tabi ko. Pero pinapangako ko na hindi ko siya pababayaan hanggang sa huling hininga niya. Nang dahil sa kanya, naging matapang ako at lumaking may takot sa Diyos. Kaya kung ang pag-aaral lang ang tangi kong may sasakripisyo para lang makasama ko pa siya ng mas matagal, gagawin ko yun. Dahil sobrang mahal na mahal ko si Lolo. Anito sabay ngumiti sa binata. Nang matapos sa naging usapan nila Sandra at Harry, napagdesisyonan na lang nilang matulog ng maaga. Dahil sa paninibago, hindi agad nakatulog si Harry kaya nanatili na lamang siya sa maliit na sala ng bahay nila Sandra. Napansin ng dalaga si Harry kaya sinundan niya ito. Oh, anong ginagawa mo dito? Ang akala ko ba kanina natutulog ka na, nandito ka pa pala. Anitong si Sandra. Dahilan para lingunin siya nitong si Harry. Hindi kasi ako makatulog May iniisip ka bang malalim? Wala naman. Iniisip ko lang yung kapakanan mo dito. Bakit naman? Maayos naman kami dito sa purok namin Tsaka maayos naman yung sitwasyon namin Bakit ka naman nag-aalala sa akin? Teka, kapag ba nanatili ako dito habang ginugulo kayo, papayag ka ba? Bakit ka naman mananatili dito?
Pwede ka namang magrenta ng ibang bahay o kaya apartment na tutuluyan mo Tsaka masikip dito sa maliit na bahay namin ni Lolo. Mahirap lang din kami. Wala kaming maihahanda sa yung masasarap na ulam. Okay lang naman sa akin kahit na ano pang iulam niyo sa akin. Hindi naman ako mapili Sigurado ka? Nakakahiya naman kasi sa'yo. Okay lang naman sa akin na ako na ang bahala sa ulam natin at bigas. Hoy, wag na. Nakakahiya Ako na ang bahala sa bigas. Sa ulam, hindi naman kami mapili ni Lolo. Basta, ako na ang bahala sa lahat. Magsabi lang kayo ni Lolo. Ayoko nang paulit-ulit at makulit. Gusto ko kayong tulungan. Tugon ni Harry sabay ngiti sa dalaga. Natahimik na lamang si Sandra nang dahil sa sinabi ni Harry. Sa mga nagdaang araw na naroon si Harry, ganon din ang hindi pagpaparamdam ng mga tauhan ng gobernador nila Sandra. Sa mga nagdaang araw, nagkasundo sina Sandra na magsanay kung paano makipaglaban. Hinasa siya ni Harry sa mga galawang alam nito upang protektahan ang kanyang sarili kung sakali mang sumugod ulit ang mga tauhan ni Gobernador Faustino. Hanggang kailan tayo magsasanay? Biglang tanong nitong si Sandra kay Harry na agad namang sinagot nito. Kapag natuto ka ng husto, pwede na kitang iwanan nun. Pwede ko nang ipaubaya sa'yo mga makakalaban mo dahil kayang-kaya mo na silang pabagsakin. Kahit na may mga armas pa silang dala. Imposibleng makakaya ko to, Harry. Natatakot ako. Hindi ka pwedeng matakot. Alalahanin mo mga ginawa ng mga tauhan ng gobernador nyo sa ibang kasamahan nyo dito. Sa mga bagay na may posibilidad na mangyari sa inyo ng lolo mo dahil mahina ka pang makipaglaban. Kaya kailangan mong matutunan lahat ng defense techniques at attacking techniques. Ako ang tutulong sa iyo at papantayan ko ang growth mo bilang tagapagtanggol ng buong Purok 6. Paano ko sumuko ako? Hindi ka pwede sumuko dahil nakasalalay sa iyo ang kaligtasan nyo. Lalong-lalo ka na. Mainit ang mga mata sa iyo ng mga kalaban, Sandra. Ikaw lagi ang hanap nila sa tuwing pumupunta sila dito nang dahil sa aura mo. Nayayabangat silang lahat sa iyo. Maangas lang naman ako, basta. Hindi naman ako sobrang tapang gaya mo. Kaya nga tuturuan kitang maging matapang, maging matatag, at maging malakas sa lahat ng bagay. Kaya ihanda mo yung sarili mo dahil tatagal talaga tayo kapag hindi mo natutunan ang mga ituturo sa'yo. Baka masyado mo akong pahirapan Paano ka matututong magtiis kung hindi mo mararanasang mahirapan? Ang sakit na magpaparamdam sa'yo kung bakit kailangan mong lumaban at maging matatag. Paano naman? Malalaman mo yan kapag naranasan mo na mga bagay na alam kong mas lalong magpapatatag, magpapatibay, at magpapalakas ng loob mo. Sinisigurado kong kakailanganin mo lahat ng mga malalaman mo balang araw. Hindi masasayang ang lahat ng paghihirap at pagtitiis mo kapag natuto ka. Kung sa ikakabuti naman namin ni Lolo, papayag ako matuto at magpaturo. Ano? Tara na ulit. Napatapos na tayo. Tumango na lang bilang tugon si Sandra sa pag-aaya sa kanya ni Harry. Sabay na silang pumunta sa isang lugar kung saan pribado at silang dalawa lamang ang naroroon. Ito ay isang Chinese training ground para dito magsanay. Ang lugar na ito ay malapit lamang sa lugar kung saan naninirahan sina Sandra. Kaya madali rin silang makakauwi sa tinutuluyan nilang bahay. Tumagal ng ilang buong pagsasanay ang ginawa nila Sandra at Harry hanggang sa natuto na nga ng gusto ang dalaga. Nakakaya na nitong depensahan ang lahat ng atake ni Harry sa kanya. May armas man o wala. Sa pagtatagal ni Harry sa lugar ni na Sandra ay napatunayan ng malakas ang dalaga at may angking talino sa pakikipaglaban. Sa huling araw na kanyang pamamalagi sa Purok 6, dumating na nga ang pinakahihintay na pagkakataon ni Sandra, ang paghaharap nila ng gobernador. Oh, hindi na ba ako babatiin? Ako lang naman ang makapangyarihan at pinakamayamang gobernador ng buong talampukan. Bilyasente. Hindi niyo pa matanggap ang pagbagsak ng dati niyong gobernador na si Gilbert? Ay, kung ako sa inyo,
Dapat nyo nang tanggapin yun. Dahil wala na kayong magagawa pa. Ako na ang tatayong gobernador dito. Mayor na ako dati. Pero mas mataas na ngayon ang tungkulin ko. Itong gobernador na si Faustino na sinabayan niya ng halakak. Wala kang makukuha sa amin, Faustino! Sigaw ng isang lalaki. Narinig ito ng gobernador, kaya inutusan niya ang kanyang kanang kamay para paslangin ito. Kitang-kita ng lahat ng mga tao sa purok sa isang sinapit ang isa sa kanilang mga kasamahan, kaya napalot sila ng takot at galit. Wala ka talagang puso, Gobernador Faustino! Lahat na lang ipapatayin mo! Hindi na naituloy pa ng isang babae ang kanyang sinisigaw ng paulanan ng 3 magkakasunod na putok ng baril ng isang tauhan ng isang gobernador ang katawan nito. Dito mas lalong lumabas ang galit ni Sandra sa kanilang gobernador. Oh! Sino pa ang gustong kumalaban sa akin? Ako ang tatapos sa buhay mo. Putol ni Sandra sabay pumosisyon para sa paghahanta ng anumang pag-atake ng mga tauhan ng kanyang kaharap na gobernador. Hanggang sa sumugod na nga ang 3 lalaki kay Sandra. Akma na sana siyang susuntukin ng isang lalaki na makaiwas siya at hinatawan niya ito ng malakas na suntok sa batok. Dahilan para bumulagta ang katawan ng lalaki. Sumunod na umatake ang isa pang lalaki gamit ang kanyang kutsilyo. Buti na lamang at nakailag si Sandra. Nang magkaroon ng pagkakataon ng dalaga para depensahan ng mga atake ng ikalawang lalaki, ay agad niya itong pinasadahan ng matitinding suntok sa tagliran. At saka niya ito tinamaan ng malakas na sipa sa panga, kaya nahilo ito at muntikang maisadsad sa isang tabi. Napalingon si Sandra sa pangatlong lalaki at tinignan niya ito ng masama. Ano? Kaya niyo pa ba ha? Kung ako sa inyo lumayas na lang kayo dito. Sigaw niya, dahilan para mapangisi ang gobernador nilang si Faustino. Ang lakas sa loob mong palisin kami rito ah. Baka nakakalimutan mo bata. Ako na namamahala sa bayan nyo at sa buong purok nyo. Kahit na magsama-sama pa kayo, hindi nyo ako makakaya. Tugtong pa nito. Sumagot sa kanya si Sandra. Talaga? Ha? Ipinagmamalaki mo pa talaga yung mga tauhan mong mahihina ha? Kukuha ka na nga lang ng mga alagad mo. Mga mahihina pa talaga mga kinuha mo. Nakakaawa ka nga naman talaga, Governor Faustino, no? Napakahambog mong bata ka. At dapat sa'yo mo, wala na sa bundok to. Wala ka naman nagawang tama dito sa Purok 6 eh. Yan lang pagpapayaman ang inaatupag mo. Hintayin mo lang ako. At ako mag-e-expose sa gaya mong buwaya sa gobyerno. Ano sabi mo? Kung baril ko kaya yung ulo mo. Bubunot na sana ng baril ang gobernador nang biglang magsalita ang binatang unang nakasagupa ng mga grupo ng gobernador. Ito'y walang iba, kung hindi si Harry. Hindi ka rin magdadagal sa posisyong kinilalagyan mo ngayon, Governor Faustino. Mawawala rin sa'yo ang posisyong hindi naman dapat para sa'yo. Malalaman rin ng lahat ang mga ginagawa mong kalokohan. Biglang sapat ni Harry sa usapan nina Sandra at ng gobernador, kaya nabaling sa kanya ang atensyon ng dalawa. Bahagyang natawa ang gobernador. Isa ka pa! Bago ka lang dito, no? Bakit pa nangingialam ka? Huwag ka naman kaysawsaw dito! Sumama ka na lang sa akin para babawi sa mga taong to ang lupa na dapat ay sa akin! Inaangkin nila at lalasunin nilang nila ang utak mo! Napangisi na lamang si Harry. Hindi mo ko mabibilo, Governor. Hindi ako sasama sa'yo at hindi kita susundin kahit kailan. Talagang matigas ang bungo mong bata ka at kumakampi ka pa talaga sa mga mali. Hindi sila ang mali. Ikaw ang maling-mali dito, Gob. Kayo nagpupumilit na inyo ang lugar na to. Kayo nagsasabi na sa inyo ang Purok 6. Kahit hindi naman talaga. Sa mga mukha nung yan, hindi na nga kayo nakakapayad sa mga lupa eh. Tapos, kung yung naniningil na ako, ganyan ang ipapakita at sasabihin na sa akin.
Napakakakapal talaga ng mga pagbubukha nyo, no? Hindi nila kailangan magbayad sa'yo. Dahil ang bawat barangay at bawat purok ay hindi dapat nasasakop ng mga ari-arian ng mga nanunungkulan sa gobyerno. At sino may sabing pangunahan mo ko? Baka gusto mong ipabugbog kita sa mga tauhan ko. Mas mabuti pang manahimik ka na lang bago ko patapusin ang buhay mo. Kung ayoko, ano magagawa mo? Pagkasabi ni Hari nito, ay agad na ikinasa ng gobernador ang kanyang baril at itinutok ito sa kinatatayo ng binata. Sinabi ko nang manahimik ka eh. Kung sa akin ka umanib, hindi ko sana gagawin sa ito pero nasa panig ka ng mga taong mapangaki ng ari-arian. Kaya wala ko choice, kundi ang patayin ka. Kakalabitin na sana ng gobernador ang gatilyo ng baril nang biglang sipay ni Hari ang kamay nito. Kaya nabitawan niya ang kanyang hawak-hawak na baril. Hindi mo masasakop ang purok sa hanggang nandito ako. Sigaw nitong si Hari, sabay sipa sa bandang sikmura ng gobernador kaya napaupo na lamang ito. Nang dahil sa ginawa ni Hari ay mas lalong naging mainit ang dugo ng gobernador sa kanya. Wala kang karapatan saktan ako! Patayin sila dalawa! Pasigaw na utos ng gobernador sa kanyang mga tauhan na agad namang sinunod ng mga ito. Nagtanguan lang sina Hari at Sandra na para bang sa simple nilang ginawa ay agad na nilang naintindihan ang isa't isa. Sa 10 sumugod sa dalawa, nagkasundo silang maghati ng magkakatunggali at wala pang 5 minuto, napatumba na agad ang 2 ang 4 na mga lalaki. Sipa dyan, suntok doon, depensa dyan, atake doon. Ganyan na naging rotasyon ng kanilang mga galaw hanggang sa maubos nila ang 10 tauhan ng gobernador. Ano na, Governor Pastino? Kaya niyo pa ba? Bagsak na lahat ng mga tauhan mo. Ang hihina naman pala nila. Wala pa sila sa lakas sa kasama ko. Babae pa to Ngayon, pagbasdan mo ang lahat ng mga tuta mo. Bagsak na silang lahat. Nakangising sabi ni Hari sa gobernador na puno ng galit at inis ang reaksyon sa kanyang mukha. Babalikan ko kayo. Magpapalik ako. At hindi ako papayag na hindi ko kayo mauubos lahat. Talagang hindi mo kami mauubos, Governor. Hindi ka naman kumakain ng tao, di ba? Kaya imposibleng maubos mo kami na naririto sa Purok 6. Isa ka pa kutong lupa ka! Pagkasigaw ng gobernador ay kasabay nito ang pagputok ng baril nito at tumama ang bala sa kanang braso ni Hari. Na siyang ikinagulat ni Sandra, kaya agad niyang pinuntahan ng binata. Nang muli nilang lingunin ng gobernador at nakasakay na ito sa kanyang sasakyan, maya-maya pa ay umandar na ang kotse nitong kulay itim at tuluyan na niyang iniwan ang lugar nila Sandra. Wala pala yung mga yun mga mahihinang nilalang. Nakangising ani Sandra kay Hari na wala man lang kahit na anong reaksyon ng muka. Hoy, okay ka lang, wala na si Gopostino. Anong tinititigan mo dyan? Bakit ka titig na titig sa dinaanang daan ng gobernador na yun? Napakurap-kurap na lamang si Haring bago ibinaling ang kanyang atensyon kay Sandra. Okay lang ako. Huwag ka masyadong maglala sa akin. Baka mapula ko at hindi mo ko saluin. Kawawa naman ako. Kumunot ang noon ni Sandra nang marinig ang lahat ng mga sinabi ni Hari. Na paano ka? Di ko alam kung anong natik mo ngayon at ganyan ang mga sinasabi mo sa akin Lakas ng tama mo. Biro lang naman Masyado mo namang sineseryoso. So kapag ako ang napol, sa tingin mo ba okay pa rin yun? Bakit? May posibilidad bang mangyari yan? Sa palagay ko, hindi dapat Bakit naman? Kasi alam mo sa sarili mong red flag ka? Hindi yun. May mga bagay na may mga sariling dahilan talaga na hindi pwedeng mangyari kahit na gustuhin man natin. Masyado ka namang seryoso sa buhay. Nagtatanong lang ako Mas okay na yung aware ka na bawal kang mahulog sa akin na dahil lang sa mga ipinapakita ko sa'yo. Oo na, tsaka isa pa, wala akong feeling sa'yo, no? Utot mo. Never mangyayari yun sa buong buhay mo at kahit kailan.
Hindi ako makakaramdam ng higit pa sa pagiging teacher pagdating sa'yo. Asa ka? Hindi naman ako nag-expect eh. Baka lang naman kasi nahuhulog ka na sa akin, hindi mo lang sinasabi. Ang lakas naman ng loob mong sabihin sa akin yan ng harap-harapan. Hoy, para lang sa kaalaman mo, never akong humanga sa'yo, no? Nagiging mahangin ka habang patagal na patagal tong pagsasama natin, ha? Baka magulat na lang ako sa mga susunod na araw na malalaman kong sa imagination mo pala, tayo na. Oo, kita mo. Mas mahangin ka pa sa akin eh. Asa kang papatulan kita. Mag-training na nga lang tayo. Kung saan napapadpad tong usapang to na kakainis. Baka bigla tong magyera dito tsaka baka mapikon pa kita. Naku, kawawa ka naman, walang susuyo sa'yo. Mangyayari lang naman yan kung mananalo ka sa akin ngayon. Kapag nanalo ka na sa akin, hindi na ako magpapakita dito kahit kailan. Teka, seryoso ka ba dyan? Mukha ba ako nagbibiro sa paningin mo? Aba, mali ko ba kung iba ang ibig mo sabihin? Literal ba na di ka na namin makikita kapag natalo kita? Oo, dahil uwi na ako sa kung saan ako nagmulang bansa. Sa China. Total, kaya-kaya mo na naman na makipaglaban ng ikaw lang eh. Naturuan na kita ng mga nalalaman ko sa pakikipaglaban. Panahon na para umuwi ako sa tahanan ko, Sandra. Malulungkot na kami ni Lolo niyan. Mamimiss kita, Hari. Sana kahit aksidente lang tayong magkita sa hinaharap, okay na sa akin yun. Basta makita ulit kita. Talunin mo muna ako. Hindi ako alis kapag natalo kita sa pagsasanay na gagawin natin. Pagpapatalo na lang ako. Bakit naman? Ayaw mo bang umalis ako? Ayaw mo yun? Wala ka nang isiping patutulugin sa isang kwarto sa bahay nyo. Wala namang masama kung dito ka muna magstay ng ilang araw. Para lang makapaganda si Lolo kasi hahanap-hanapin ka niyan sa akin kapag umalis ka na dito. Oo nga pala. Magpapaalam na lang ako ng maayos kay Lolo para hindi siya mabigla. Kung babalik kasi ako, baka alanganin eh. Pumalik ka lang kahit kailan mo gusto. Lagi ka namang welcome dito sa bahay namin. Pumunta ka lang dito kapag gusto mo o kaya naman kapag may mga araw na pwede kang gumala-gala tapos gusto mong pumunta rito, lagi namang open ang purok sa para sa'yo eh. Nang matapos ng pag-uusap nila, ay nag-umpisa na nga ang huling pagsasanay nila at lagi nang nananalo si Sandra. Paano ba yan? Mukhang mas magaling ka na nga sa akin, Sandra. Napapabilig mo na ako sa mga astig na galawan mo. Mahusay. Ani Hari sa dalaga na sinabayan ng malapad ng ngiti. Pilit ng nginiti ang pabalik ni Sandra ang binata. Paano ba yan? Aalis ka na talaga? Oo eh. Tapos na ang mission ko dito. Nang dahil sa sinabi ni Hari ay biglang napakunot ang noon ni Sandra. Misyon? Anong misyon? Ang sabi ko, natapos na ang mission ko sa buhay ko. Ang ikalat ang kalaman ko sa martial arts. Nagpakurap-kurap na lamang si Hari nang mapagtanto niya ang kanyang mga sinabi kanina. Napatango-tango si Sandra. Yun pala ang ibig sabihin nun. Akala ko may ibang ibig sabihin eh. Tugon niya sabay halakak. Nang matapos ang kanilang pag-uusap ay nagsimula ng magayos ng kanyang mga gamit si Hari. Para sa pag-alis niya sa lugar ni na Sandra. Malungkot man pero kailangan gawin ito ni Hari. May mga dahilan kasi ang bawat ginagawa niya. At hindi pa yun dapat malaman ni Sandra. Ayaw na rin na magmula sa kanyang mga bibig ang katotohanan. Ang gusto niya, ang mismong nag-utos sa kanya, ang magsisiwalat ng lahat. Habang nag-iimpake siya ng kanyang mga gamit ay biglang tumunog ang kanyang cellphone kaya dali-dali niya itong sinagot. Kamahalan, ano pong kailangan nyo? Panimula ni Hari na agad namang tinugunan ng nasa kabilang linya. Kamusta ang pagsasanay ng aking pinakamamahal na apo? Okay na ba siya? Naisanay mo na ba siya para sa pagdating niya rito? Handa na po siya, kamahalan.
Sa tingin ko po maaari na po niyo siyang sunduin. Pero may problema po tayo. Ano yun? Panigurado pong hindi sasama ang apo niyo kapag hindi niyo rin isasama ang nag-alagat na garuga sa kanyang matanda. Ano ka ba? Kilala ko ang taong yun. Dati kong kada kamay ay nagpalaki sa apo ko kaya malaki ang utang na loob ko sa taong yun. Dahil panahon na para umuwi ang apo ko. Maaari ko na rin isama dito sa palasyo o nag-aruga sa apo ko habang wala siya dito sa China. Kaya pala madaling natuto sa pakikipaglaban ng apo nyo. Dahil dati nyo rin palang tauhan ng nag-alaga sa kanya. Siya nga pala kamahalan. Uuwi na po ako dyan para magpasama pa sa iba pa pong mga kasamahan. Bakit? Para saan naman at magdadala ka ng mga sundalo ko dyan? May problema po kasing kinakaharap ang buong lugar na kinalalagyan ng apo nyo, kamahalan. Ano yun? May posibilidad bang may mangyaring masama sa apo ko? Kapag magtatagal pa po ang apo nyo dito, posibilidad pong ipapatay siya na kinakalaban nilang taong may mataas na ranggo sa lugar na tinitirhan nila ng nagaruga sa kanya. Ano? Teka, ako na ang bahala sa taong yun. Sino ba yung kuto na yan? Siya po ang kurakot na gobernador ng buong lugar na to. Ano pangalan ng lugar ang kinalalagyan nyo ngayon? Kilala po sa tawag na purok sa isang lugar na to. Sana po maging ligtas ang pagdating nyo rito sa Pilipinas, kamahalan. Hintayin mo kami dyan, Hari. Magtutuos ka bilang gobernador na sinasabi mo. Tingnan ko lang kung hindi siya lumuhod sa harapan ng apo ko. Kumalma po kayo, kamahalan. Habang naririto pa po ako, hindi ko po pababayaan ang apo nyo. Kaya wala po kayong dapat na ipag-alala. Maraming salamat, Hari. Palitaan na lang kita kapag nariyan na kami ng mga tauhan kong gaya mo. Ibibigay na lang ang isa sa mga katiwala kong address kung saan mo kami sasalubungin maliwanag. Opo, kamahalan. Nang matapos ang pag-uusap na iyon ay naghanda na si Hari para sa pagdating ng kanya nag-iisang itinuturing na amo. Samantala si Sandra na may kausap ang kanyang lolo na nagpalaki sa kanya. Sila ngayon ay nasa kusina at binibigyan ng merienda ng dalagang matanda. Hanggang sa mahagip na mga mata ni Sandra ang bigla ang pagalis ng binatang si Hari. Saan naman kaya pupunta yun at parang nagmamadali pa? Baka may kikitain siyang babae sa park. Naku, pumunta lang siya dito, may kadate na agad siyang Pinay. Kung meron man, hindi na ako magsaselos. Di talaga, kasi hindi naman niya alam na may gusto ko sa kanya. Aniya sa kanyang isipan sabay buntong hininga ng malalim. Kaya ganito na ang nagiging reaksyon niya ay dahil sa mga nakaraang pagsasanay nila ni Hari. Ay nakakaramdam na siya ng kakaiba. Bago yun sa kanya pero alam niya ang ibig sabihin nun dahil may angking talino rin si Sandra. Pagbalik ng binata, hapon na. Hindi na rin niya kinausap sina Sandra. Pakiramdam ng dalaga na may tinatago ito na ayaw niyang malaman nino man. Sumapit ang kinagabihan at ito na nga ang oras na binalak ng pagalis ni Hari sa lugar nila Sandra. Gumawa na lamang siya ng liham at iniwan na lamang ito sa ibabaw ng lamesa sa kusina. Dinaganan na lamang niya ito ng tasa na paboritong ginagamit ni Sandra para agad na mapansin niya ito. Bago tuluyang umalis ng lugar na iyon si Hari, muli na pang sinilip ang mahimbing na natutulog na maglolo. Hindi na ako makakapagpaalam sa iyo ng formal, pero magbasa ng kalilimutang nandito lang ako at palaging gagabayan ka kahit dasan ka pa, Sandra. Kung alam mo lang kung gaano ka gusto, baka hindi lang ang mga itinuro ko malaman mo. Sige na, pauna na ako ha. Sana maging maganda ang pagising mo. Bulong pa niya bago siya tuluyang umalis ng bahay na iyon. Ayaw pa sanang umalis ni Hari pero kailangan na niyang lisanin ng dalawa. Dahil kinausap siya ng Hari na kailangan siya sa palasyo nila sa China. Wala namang magagawa si Hari kung hindi ang sundin ang gusto ng kanyang amo. Makapangyarihan pa naman ito dahil ang kanyang sinusunod ay isang hari na nasa isang bayan sa China.
kaya hindi na ito pwedeng suwayin. Nang makalayo na si Harry ay siya namang pagising ni Sandra. Agad siyang pumunta sa kwarto kung saan namamalagi si Harry. Pero wala ni isang bakas ni Harry ang kanyang nakita. Pumunta na lamang siya ng kusina para magtimpla ng kape nang mapansin niya ang paborito niyang tasa na nakakalat sa lamesa. Bakit nandito to? Sinong gumamit itong tasa ko? Mahinang tanong nitong si Sandra, sabay angat ng tasa. Nakita niya ang isang piraso ng papel na nakatupi pa. Ano naman to? Anong meron sa papel na to? Scratch ba ni Harry to? Sunod-sunod niyang tanong sabay buklat sa papel na iyon. Bungad na bungad pa lang ng liham ay natigilan na si Sandra. Pero tinapos niya pa rin ito. At dito na nga lumabas ang lungkot na nadarama niya sa tuwing iniisip niya dati na maaaring iwanan sila ng tagapagtanggol at tagapagligtas niyang si Harry. Napabuntong hininga na lamang siya ng malalim. Maya-maya pa ay nagising na rin ang kanyang lolo at tinawag siya nito. Tinanong nito kung nasaan ang binatang nakakasama nila. Bumuntong hininga si Sandra bago niya tuluyang sinagot ang tanong nito. Lolo, wala na po si Harry. Umuwi na po siya sa bansang pinanggalingan niya. Saan ba nakatira yon? Sa China pa po siya uuwi. Bakit po, Lo? May mga kaanak ba siya dito? Siguro po, Lo. Paulik pa ba siya dito sa atin na po? Hindi ko po alam kung bumalik man po siya sana payapa na dito sa Purok 6. Para naman maging masaya talaga siya dito. Hindi yung gulo yung bubungad sa kanya katulad ng una niyang punta niya rito. Ang bungad sa kanya ay away agad. Gulong na datan niya rito. Sana maging payapa na ngang tuluyan ng Purok 6 pagbalik niya. Ay kasi nakakayhani na. Lolo, wala po. Ano po bang klaseng tanong yan? Huwag ka magsisinungaling sa akin, Sandra. Kalala ko ta. Apo, magsinungaling man ang babig mo, pero hindi mo kaya magsinungaling gamit ang mga matawas kilos mo. Lolo, ang mabuti pa siguro pumunta na ako sa tindahan at nang makabili na po ko ng pangumagahan natin. Ano po? Hintayin niyo na lang po ako dito at pupunta lang po ako kay Aling Marta. Teka lang po. May itatanong pa ako Mamaya na po, Lo. Anitong si Sandra sabay patakbong umalis ng bahay nila ng kanyang pinakamamahal na lolo. Kaya niya ginawa ito para makatakas sa mga tanong ng kanyang lolo na hindi niya kayang sagutin sa madaling pagpapaliwanag. Nanatili sa tahimik na pamumuhay sina Sandra ng ilang araw matapos na umalis ng Purok 6 si Harry. Hanggang sa isang araw, may kumatok sa kanilang maliit na tahanan at grupo ito ng mga lalaking mapuputi ang balat at mga singkit. May kasama rin silang isang matanda. Noong una, nakaramdam ng takot si Sandra, pero agad ding nawala ito nang magpakilala ang matandang nasalubong nila ngayon. Hello, Apo. Kamusta ka na? Ako to. Ako ang tunay na lolo mo. Mahinahong bunga nitong matandang lalaki. Napakunot ang noo ni Sandra nang dahil sa sinabi nito. Ano pong ibig niyo sabihin? Ako ang lolo mo sa mother's side na po. Kayong nahanap na kita. Gusto kong umuwi ka na sa atin. Kailangan ka na sa Pyongmawa po. Kailangan ka na ng lugar na pinaggalingan mo. Marami ka kailangan matutunan doon para maging susunod na tagapagmana ng posisyon. Lolo? Ano po bang ibig niyo talagang palabasin? Ikaw ay isang Wei. Ang iyong ama ay isang Li. Sa lugar natin, ikaw ang nag-iisang prinsesa ko na tagapagmana ko balang araw. Siya nga pala, nasan si Tonyo? Kilala niyo po ang lolo Tonyo ko? Oo, Apo. Sa kanya kita ipinagkatiwala noong pagkapanahong pinapatay ang lahat ng mga Wei sa lupay natin. Dito ko na lang nalaman dito ka pala niya dinala. Mabait naman po sa akin si Lolo Tonyo Ginagabayan niya rin po ako.
Ngayon po kasi matanda na siya at hindi na gaanong nakakakita ng malinaw. Boses na lang ng kausap niya ang basihan niya. Ganun ba po? Sige, ako na bahala sa magpapagamot ni Tonyo. Teka po, paano po kayo nagkakilala ni Lolo Tonyo? Bakit ipinagkatiwala niyo po sa kanyang kaligtasan ko nung sanggol pa lang ako? Si Tonyo, isa sa mga malalapit kong kawal sa lugar natin. Siya ang pinakamalapit sa akin. Kaya sa kanya kita binilin. Ang sabi ko sa kanya noon na nakaan kanyang mabuti dahil kung may mangyari mang hindi maganda sa'yo, buhay niya ang kapalit. Maraming salamat naman at hindi ka niya pinabayaan. Si Lolo Tonyo, wala po ba siyang kamag-anak dun sa atin? Naroon pa ang asawa niya, anak. Ganon din ang apo niya. Sa tinagal-tagal niyang nawala sa kanila bilang kapalit ang kiniutos ko sa kanya, tutulungan ko makaangat sa buhay ang buo niyang pamilya para pagbalik niya doon ay may maganda siyang bahay na madadatnan. Ang bait niyo po pala, Lolo. Si Mama nga po pala, nasan po siya? Sa kasawiang palad, hindi nakaligtas ang nanay mo sa paglusob ng mga kalaban sa lugar natin noong pinanganak ka po. Ganon din na nangyari sa tatay mo. Maaga rin siyang nawala tulad ng iyong ina. Tulad ng ginawa noon ng iyong ama, pumayag ang iyong mga magulang na magpakalayo-layo muna. Kaya nang nandito na ako, maaari bang sumama ka na sa akin at napaka-uwi na tayo? Sasagot na sana si Sandra nang may marinig siyang sasakyan na paparating sa lugar nila at pamilyar sa kanyang tunog na iyon. Kaya agad siyang lumabas ng bahay nila ng kanyang lolo Tonyo para tingnan kung sino ang mga dumating. At narito na nga naman sila. Maling-mali pa talaga ng dating kung kailan namang may bisita ako eh. Singhal nitong si Sandra sabay nagpamewang sa harap ng mga nagsidatingan. Narito na naman kasi ang kurakot ng gobernador nila. Oh, ano ginagawa mo dito, Governor Postino? Naligaw ka yata? Puno ng sarkasmong bunga ni Sandra sabay ngisi. Sumagot ang gobernador. Wala ka na po magandang ipabukat sa gobernador niyo kung di kapastusan. Tingnan mo naman may bisita ka pa at sa tingin ko, bigating tao yan. Sino ba siya? At bakit ba siya kumakausap ng hampas lupang gaya mo? Kung wala-wala talaga, Governor, baka alamod ka na sa harapan niya. Huwag kang magmayabang. Isa ka lang palamunin ng bansang ito, bata. Kaya kung ako sa'yo, ipakilala mo na lang ako dyan sa bisita niyo. Para ano? Para siraan ako sa kanya? Huwag na lang. Alam mo, bata, matagal ka nagsirag-sira. Sinira mo yung pangalan mo, tsaka nasa na yung matapang at mayabang na lalaking kasama mo. Iniwan ka na ba? Ayan na nga ba sinasabi ko. Nakuha ka na ba niya? Nakuha na ba ang virginity mo? Ang tanga mo naman kung gano'n. Nagpagalaw ka. Doon pa sa hampas lupang gaya mo. Tapos ngayon iniwan ka pa. Paano na ang buhay niyo ng lolo mo kung nabuntis ka pa niyan? Ako yung naawa para sa sarili mo eh. Bobo ka pa naman. Huwag mo pagsalita ng ganyan ng apo ko. Hindi na nakapagtimpi pa ang lolong hari ni Sandra at sumalin na rin sa usapan ng dalawa. Nabaling ang atensyon ng gobernador sa lolong hari ni Sandra at natatawa itong tumugon habang dinuduro-duro ang kinatatayuan ng dalaga. Itong batang to, apo mo, himala yata na may aampon sa bastos na batang to. Alam mo sir, tayo na lang ang maging magkakampi. Palalayasin natin sila dito. At kapag nakuha na natin ang lugar na to, maghahati tayo sa pakikinabangan sa lupang to. Kaya kung ako sa inyo, huwag nyo na akong ipinaglululok ko ng apo nyo. Ang hampas lupang babaeng to dahil hindi niya ako mauutaho. Kilala mo ba kung sino kaharap po ngayon? Hindi. Sino ka nga ba? Anong ginagawa mo dito sa lugar ng mga hampas lupang to? I'm Wu Zianwei. And the girl that you're mocking is my granddaughter. You're currently talking to a king and a princess of Yongbao. She's Alexandra Wei Li at siya ang nag-iisang tagapagbada
nagtrono ko balang araw. O, ano? Seryoso ka ba sa sinasabi mo? May DNA test ba kayo? Alam mo, dapat talaga mga katulad mo ay nililitsyon at pinapakain sa mga leon. Hindi ka nararapat sa posisyong yan. Wala ka magagawa kahit nahari ka pa, nasa Pilipinas ka. Wala ka sa bansa nyo, kaya dito. Ako ba susunod? Sa akin ka kakape o mamamatay kayo lahat dito. Wala kakape sa'yo. Taong buwaya, hindi ako aanip sa gaya mo. Kung ganon, mas mabuti pang lumayas na lang kayo sa lugar namin. Kinugulo lang nyo ang pagbawi ko sa lupaing dapat ay akin. Magkakabatayan muna tayo bago nyo makuha ang lugar na to. Sabat ng haring lolo ni Sandra sa kainutusan ng kanyang mga tauhan. Maganda para sa pagsalakay. Sumagot naman ang mga tauhan ng lolong hari ni Sandra. Masusunod po, kamahalan. Ang lahat ng mga kasamahan ng hari ay pinalibutan ang kinatatayo nila Sandra. Protektahan ng hari at prinsesa! Sigaw ng isang leader sa mga tauhan ng tunay na lolo ni Sandra, sabay pwesto para protektahan ang dalawa. Psst! Malakas sa loob niyong umaktong malalakas, ha? Ano naman laban niyo sa mga baril na mga hawak ng mga tauhan ko? Mga kamao niyo, ano mo magagawa na mga sipa niyo sa mga bala ng mga baril ng mga tauhan ko? Alam niyo, nagsasayang lang kayo ng oras at panahon. Umalis na lang kayo dito sa bansa namin at magawa ko na mga gusto kong gawin sa paryong ito. Para gawing mga gusali para sa negosyo mo. Para sa benefits na ikaw lang ang makikinabang. Tapos saan mo pupulutin itong mga tao dito? Sa kangkungan! Total doon naman sila nababagay ang mga hampas tubang gaya nila. Alam mo, hindi ko alam kung bakit ganyan na trato mo sa tulad mo mga Pinoy Mas may pakialam ka pa sa pansarili mo kagustuhan kaysa sa mga pangangailangan ng mga kapwa mo dito sa bansa tinitirahan nyo. Naaatipong matulog sa gabi na may mga kababayan ka naghihirap at nabubuhay na patas habang ikaw ay pasarap sa buhay. Anong klase kang namumuno kung ganyan lang din ang pamamalakad mo? Mas bagay ka pa kang maging tanod na lang. Bakit pa nung hinihilam ko sa mga gusto kong gawin lumayas na nga kayo dito. Tsaka baka ipapatay ko pa kayong lahat ng mga tauhan ko. Paano kung ayaw namin? Hindi ako papayag na kanya din po kinalakihan lugar ng apo ko. Balita ko pa nga balak mo ipapatay si Sandra. Baka gusto mong ubusin ang mga tauhan ko, lahat ng mga tauhan mo. Talaga naman kinakalaban niyo ako, no? Dapat sa inyo, tinatapos na! Sigaw ng gobernador sabay inilabas ang kanyang baril at ito'y pinutok ng ilang beses sa itaas. Ano bang ginagawa niyo? Sigurat sila, patayin sila lahat! Utos pa nito sa kanyang mga tauhan. Ang mga tauhan ng lolo ni Sandra ay dalidaling sumugod sa mga tauhan ng gobernador. May ilan na nabalian sa lieg, may ilan ding nabalian ng buto sa braso. Ang ilan naman ay nabalian ng buto sa paa nang dahil sa bawat sipa ng mga tauhan ng lolo ni Sandra. Maya-maya pa ay isa-isa nang umatras sa mga tauhan ng gobernador at nagrereklamo na rin silang itigil na ang pagsugod dahil nananakit na ang buo nilang katawan. May mga pasa na rin sila. Hindi rin nila nagamit ang mga baril nila dahil sa galing makipaglaban ng mga tauhan ng hari. Ano? Kaya niyo pa ba? Mukhang kawawa na kayo. Inuumpisahan pala kayo ng mga tauhan ko. At kamusta nga rin pala ang mayabang yung gobernador. Mukhang wala nang lalapat sa inyo, di ba? Tingnan nyo, hanggang kayabangan lang pala kaya nyo. Pinabalaan ko kayo na kapag ginulo nyo pa lugar na ito, isisiwalat ko lahat ng mga nangyayari sa lugar na to na dahil sa kagagawan mo. Huwag ka mag-alala, sa presidente ko lang naman ipapadala lahat ng mga patunay na nakuha ng ibang mga tauhan ko. Teka lang, Mr. Bu Zhenzwei, mapag-uusapan naman natin to, di ba? Makukuha pa to sa simpleng usapan. Huwag na nating pabutin pa kay Mr. President lahat ng to. Oo na, nangangako na ako na hindi ko na to guguluhin ng purok sais. Basta mangako ko lang na hindi malalaman ng iba. Baka katandaan mo na isa akong hari at kaya kita isumpo sa presidente nyo dito sa Pilipinas.
Para lang din sa kaalaman mo, kamag-anak ko rin ang presidente ng China, kaya hindi malayong mawala ka agad sa posisyong kinilalagyan mo ngayon. Baka gusto mong sa kangkungan ka matulog. Pero wala kayo sa teritoryo nyo para gawin sa amin yan. Bisita lang kayo dito sa Pilipinas, tsaka ano ka na patang gamitin ang lingwahe namin mga Pilipino. Umalis na lang kayo dito sa bansang to. Pati ang purok sais, gusto nyo nang akinin. Ito ay susubok ko. Kanino ka magsusubok? Sa mga buhayang gobernador na gaya mo. Alam mo, kaya hindi umakatapat sa Pilipinas dahil sa inyo mga kurakot. Tingnan nyo ang kalagayan ng mga kababayan nyo. Naghihirap na. Maging patas ka naman, gobernador kang tinuringan pero bulsa mo ang pinapataba mo at hindi mamamayan mo. Aalisan mo pa talaga sila ng karapatang mabuhay ng normal sa bayang to. Napakasakit mong opasyalis. Hindi ko alam kung bakit ikaw ang nanalo sa eleksyon nyo dito. Paniguradong may katiwalang naganap kaya ka nanalo. Hindi mo ba talaga ititigom yung bibig mo? Kanina pa ako naiirita sa'yo. Sigaw ng gobernador sabay tutok ng kanyang baril sa kinatatayo ng lolong hari ni Sandra. Papuputukin na sana ito nang biglang sipay ni Sandra ang kamay ng gobernador na may hawak ng baril kaya tumilapan ito sa kung saan man. Saka sinipa ng malakas ni Sandra ang tiyan ng gobernador kaya napaupo ito. Patayin mo na lang ako, wag kang lolo ko. Mandadamay ka pa ng ibang tao eh. Itong lupa na lang to naman ang kailangan mo, di ba? Sige, kapag napasayo tong lupa ng buong purok sais, hahati-hatiin mo rin ito at bibigyan mo lahat ng pamilya dito. Ano, deal? Bakit ako magbibigay? Akin lang ang lahat na makukuha ko sa lupay ito at wala makakakuha ni isa sa kanila mga hampas lupa. Sige, kita-kita na lang sa korte. Hindi man ako Pinay, pero may pusong Pilipino ako at may malasakit ako sa iba. Ang lahat ng to, makakarating to sa kinauukulan at sisiguraduhin naming makukulong ka at mabubulok ka sa kulungan. Huwag kang mag-alala. Uuwi na kami na China kasama si Lolo Tonyo. Kaya kapag nakalaya ka na, babalik kami ng masaya at kompleto. Ikaw, sirang-sira na nga ang pangalan mo. Wala pang gugusto sa'yo. Manahimik ka! Akmang sasakalin na sana ng gobernador si Sandra nang bigla niyang kablutin ang buhok nito. Saka sinabayan ng sipa sa binti, kaya napaluhod na lamang ang gobernador. Kung hindi mo pa kami titigilan, mas pararamihin namin ang lahat ng magiging kaso mo at uungkatin namin ang lahat ng mga naging kasalanan mo. Tsaka hindi ka makakalabas dito sa purok sais nang hindi ka bugbog sarado. Naiintindihan mo ba yon? Kung ayaw mong umabot sa korte ang lahat, maaga pa lang, itigil mo na ang lahat ng mga pinagagawa mo sa baryo namin. Total wala ka naman talagang inampag na tawa sa bayan namin eh. Sigaw ni Sandra sa gobernador nagdahil sa inis at galit niya rito. Nagpatuloy pa ang naging sagutan ng gobernador at ni Sandra at nauwi pa ito sa paninisi ng gobernador sa kanilang mga taga-China. Kahit na ang totoo ay kasalanan niya ang lahat, kaya nagre-rebelde ang mga naninirahan sa purok sais. Hanggang sa patuloy ng isang tawag sa cellphone ng gobernador ang pagtatalo nilang dalawa. Agad itong sinagot ng gobernador at mas lalo siyang nanggalaiti sa galit nang dahil sa kanyang nalaman. Sino gumawa sa akin ito? Kayo mga hampas lupa. Wala kayong karapatan sa lupang to. Bakit? Bakit sa inyo na mapupunta? Ang lupang dapat ay akin. Hindi pwede to. Dito maaaring mangyari. Sigaw ng gobernador habang naiiyak na nang dahil sa nangyayari sa lahat ng plano niya. Napangisi na lamang ang hari na lolo ni Sandra. Ano? Asa na tapang mo? Hindi ka kasi naniniwalang malawak ang koneksyon ko at kilala ko ang mga nakakataas sa'yo. Matagal na kitang pinagpapantayan sa mga tauhan ko at sa lahat ng mga kamag-anak kong naririto sa Pilipinas. Huwag ka mag-alala, hindi ako nangungurakot kaya mo. Ang mga kaibigan ko ring nasa politika ay mapapait at talaga namang maaasahan ang mga tao. Nasa nakaban ng bayan, nasa kamay talaga ng mga tao. Na itutulog sa mga tao ang pera ng bawat lugar na kinabibilangan nila. Isa ka sa mga nakilala kong ganyan ang pamamalakad. Napakapangit. Kasing pangit ng mukha mo at ng pag-uugali mo.
Sumabat sa usapan si Sandra. Wala na siyang magagawa dahil ang lupang ito ay para na sa lahat ng mga naninirahan dito sa Purok 6. At wala nang sino man ang may karapatang umangkin dito dahil may karampatang parusa na habang buhay na pagkakakulong. Salamat lolo ko. Dahil kampante na akong iwan ng Purok 6 dahil wala ng gobernador na gugulo sa pamumuhay ng mga tao dito. Hindi na pwedeng gawin sa akin to. Sigaw na gobernador pero nginisian lang siya ni Sandra. Papunta na rito mga pulis at mahuhuli ka na. Excited ka na ba sa bago mong magiging lungga? Nararapat ka doon dahil kurakot ka. Kung wala kayong kwenta, kung wala kayong isip, ginagawa ko to para mapaganda ang Purok 6. Para mapaganda, itatayuan mo nga lang ito ng factory mo para sa negosyo mo, di ba? Oo, at para magkaroon ng trabaho ang lahat ng mga tao dito sa Purok 6. Di mo naisip yun dahil tanga ka. Wow ha? Balak mo palang tumulong? Pero marami kang pinatay ng mga taga-Purok 6. Makatarungan ba yung ginagawa mo? Tapos ano pang sasabihin mo sa amin? Palalayasin mo kami dito para masolo mo ang benefits na makukuha mo sa pag-angkin mo sa Purok 6? Sa tingin mo magpapaloko pa kami sa'yo? Huwag ka nang umasa, Mr. Faustino. Sirang-sira ka na dahil kalat na ang mga ginawa mong anomalya sa buong bayan na to. Pagbabayaran niyo lahat ng to. Pagbabayad kayo sa lahat ng mga pinaggagawa niyo sa akin. Ikaw ang magbabayad sa kulungan, Mr. Faustino. Yan ang nababagi sa'yo. Magsasalita pa sana ang gobernador nang biglang dumating ang mga polis na may warrant of arrest at agad siyang pinasasan. Pilit siyang isinakay sa sasakyan nilang mga polis. Nang maisakay na sa sasakyan ng gobernador, ay agad na itong idinala sa kulungan. Ang mga mamamayang naninirahan sa Purok 6 ay nagsaya at nagpasalamat kay Sandra at sa kanyang mga kasamahan sa pagtulong sa kanila. Gayon, Sandra, panahon naman para matutunan mong pabunuhan ang lugar kung saan ka nagbula. Tapos na ang iyong tungkulin dito sa Pilipinas na iyong kunalakihan. Panahon na para umuwi na tayo sa palasyo natin. Nakangiting sabi ng lolo ni Sandra, sumang-ayon naman ang dalaga. Kaya kinabukasan rin noon, ay lumipad na sila papunta ng China kasama ang kanyang lolo Tonyo. Nang makarating na sila sa lugar kung saan ipinanganak si Sandra, ay mainit siyang tinanggap ng mga tao rito. Iginalang siya ng mga utosan at tauhan ng kanyang buong pamilya. Hindi rin nakaligtas sa mga mata ni Sandra ang imahe ng binatang kanyang napupusuan. Ito'y walang iba kung hindi si Harry. Nang magkita ang dalawa ay talaga namang mararamdaman ng lahat nang makakita sa kanila ang tunay nilang nararamdaman para sa isa't isa. Ito ang napansin ng amang Harry kaya ipinagkasundo niyang mapangasawa ng kanyang apo ang iniibig nitong si Sandra. Hanggang sa mamayapa na nga ang amang Harry at ang naging reyna ng buong lugar nila ay si Sandra. Ang hari naman na pumalit ay si Harry at naging maganda ang pagsasama ng dalawa sa China. Mahal, hindi mo ba in-expect na mangyayari sa atin ang lahat ng ito? Malumanay na tanong ni Harry sa asawa. Nginitian siya ni Sandra. Hindi Ang akala ko sa prinsipe rin ako ikakasal. Talagang magdadabog ako kapag nangyari yun. Mahinang natawa si Harry. Iba klase ka talaga. Iba pa rin ang dating mo kumpara sa ibang mga babaeng nakilala ko, mahal. Saan ka ba naman makakakita ng reyna na nga pero kumakaasta Parang may babasaging mukha sa kanto. Ikaw lang yun at wala nang iba pa. Mahal na mahal kita, Alexandra. Wala nang hihigit pa doon. Meron. Oh, sige. Ano yun? Yung pagiging pogi ko. Sa sobrang pogi ko, natatalbugan ko na yung kapugian mo. Talaga lang Oo na. Sige na. Pogi ka na. Mas pogi ka na sa akin. Kung dyan ka masaya, susuportahan kita. Kahit nga maging pangit na lang ako sa paningin mo, ibibigay ko lahat ng kapugian sa'yo. Loko-loko ka talaga. Mahina na lamang silang natawa ng dahil sa naging usapan nila na sinundan ng isang mainit at banayad na halik sa mga labi na parabang wala nang hihigit pa sa pagmamahalan nila sa isa't isa. Wakas. If you like the story, please like and subscribe for more wonderful stories. Paalam!